Narinig ni Aling Aura Reyes ang mahinang tunog mula sa monitor sa tabi ng kama. Isang tunog na paulit-ulit na humahawak sa kanyang hininga, bawat pulso ay tila nagbibilang ng nalalabing oras. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi na siyang nagpupuyat, nakaupo sa tabi ni Anak Clarice, ang kanyang Anchi. Ang payat na kamay ng anak, na nakakapit sa kanya ng mahigpit habang natutulog, ay tanging pisikal na koneksyon niya sa pag-asa. Bulong ni Anchi, na tila hinabol ng masamang panaginip. Napahigpit ang hawak ni Aura. Andito lang si Mama, anak. Walang aalis. Ngunit sa loob niya, isang malamig na takot ang gumagapang. Ang mga salita ng doktor kanina ay umalinggaw sa kanyang isip. Ernest Reyes, ang kondisyon ni Anchi ay lumalala. Napapikit si Aura. Lumalala. Ito ang mga salitang ayaw niyang marinig, ngunit alam niyang darating. Ang leukemia. Ang salitang iyon ay naging bangungot niya sa halos 1 taon. Kailangan niya ng bone marrow transplant, Gila Reyes, patuloy ng doktor, ang boses ay malumanay ngunit may kalungkutan. Sinubukan na natin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kayo, ang mga magulang niyo, ang kapatid niyo. Napalunok si Aura, pilit na pinipigilan ang luha. Alam niya ang susunod na sasabihin nito. Walang tugma. Walang pag-asa. Subalit, may isang posibleng tugma pa tayong hindi nasusubukan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aura. May isa pa? Sino? Sino pa ang hindi nila nasubukan? Ang kanyang isip ay naglakbay, bawat pangalan ng kamag-anak ay kanyang sinuri. Si Mang Leopoldo Valdez. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa loob ng silid, sumira sa katahimikan at bumiyak sa hangin. Naramdaman ni Aura ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Leo. Ang pangalan ay tila isang laso na dumaloy sa kanyang ugat, nagdala ng matinding pait. Ang kanyang nakaraan, ang sakit na inakala niyang matagal nang inilibing, ay biglang naglitawan. Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Si Leo. Siya ang ama ng bata, hindi ba, Reyes? Tanong ng doktor, ang kilay ay bahagyang nakataas. Batay sa aming record, siya ang may pinakamataas na porsyento ng posibilidad na maging tugma. Leo. Si Leopoldo Valdez. Ang lalaking sumira sa kanyang mundo. Ang lalaking nag-iwan sa kanya at sa kanilang anak para sa ibang babae, isang babaeng mas mayaman, mas makapangyarihan. Donna Monteverde. Ang pangalan na iyon ay nagpaalab ng galit sa puso ni Aura. Paano? Paanong si Leo, ang lalaking kinalimutan na niya, ang tanging pag-asa ng kanyang anak? Ang dugo sa kanyang ugat ay tila nagliliyab. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, halos hindi na siya makahinga. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagbabanta na pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng sinuman. Hindi para sa lalaking sumira sa kanya. Ngunit ang mukha ni Anchi, na tahimik na natutulog sa kama, ay nagpaalala sa kanya ng katotohanan. Si Anchi. Ang kanyang anak. Ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Mas mahalaga kaysa sa anumang galit, anumang sakit ng nakaraan, anumang pagmamataas na natitira sa kanya. Lumabas si Aura sa silid ni Anchi, ang mga mata ay nananatili sa kanyang anak habang lumalayo siya. Ang malamig na hangin sa pasilyo ng ospital ay hindi sapat upang pawiin ang init ng puot na kanyang nararamdaman. Naglakad siya patungo sa waiting area, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya, pabalik sa nakaraan, sa mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan, ang kamay ay kusa niyang napahawak sa lumang pitaka. Dahan-dahan niya itong binuksan, at mula sa pinakalalim na bulsa, kinuha niya ang isang nakatiklop na litrato. Isang litrato mula sa nakaraan. Isang litrato kung saan siya, si Leo, at isang maliit na Anchi ay masayang nagtatawanan sa isang parke. Tumingin siya sa mukha ni Leo sa litrato. Ang ngiti nito ay tila totoo noon, puno ng pangako. Naalala niya kung paano bumulong si Leo ng "Mahal kita, Aura," bago siya umalis sa trabaho. Ang mga pangakong binitawan sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap na kanilang binuo para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging abo nang dumating si Donna. Si Donna Monteverde, ang babaeng mayaman at makapangyarihan na tila lumamon sa lahat ng meron sila.
Ang babaeng naging dahilan kung bakit naglaho ang kanyang Leo, ang ama ng kanyang anak. Napahigpit ang hawak ni Aura sa litrato. Ang ngiti ni Leo ay tila nanunukso ngayon, isang paalala ng kanyang kahinaan. Paano niya haharapin ang lalaking ito? Paano niya hihilingin ang tulong ang taong nanakit sa kanya ng labis? Ang kanyang pagmamataas ay nagngangalit. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, umiyak, sampalin ang sarili dahil sa sitwasyong ito. Siya, si Aura, na buong buhay ay ipinaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang anak, ay ngayon ay luluhod sa harap ng lalaking sumira sa kanya. Para kay Anchi, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Para sa buhay ng anak ko. Ito ang naging mantra niya, ang tanging dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa kanya at Leo. Kundi para sa kanilang anak. Inilagay niya pabalik ang litrato sa pitaka, na tila ibinabaon muli ang nakaraang sakit. Naglabas siya ng lumang cellphone mula sa kanyang bag, ang mga daliri niya ay nanginginig. Ang kontak ni Leo ay matagal nang nakaimbak doon, isang numero na dapat ay matagal na niyang binura. Ngunit sa hindi malamang dahilan hindi niya magawa. Tiningnan niya ang numero, ang bawat digit ay tila may dalang alaala. Ang mga kamay niya ay nilalamig habang dahan-dahan niyang pinindot ang bawat numero. Pilit siyang huminga ng malalim. Ang pagmamataas ay kailangan niyang ibaon, kahit sandali lang, para kay Anchi. Napatungo si Aura, ang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang hinaharap, ang kinabukasan ng kanyang anak, ay nasa tawag na ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, na tila gustong kumawala. Pinindot niya ang call. Isang mahaba, nakabibinging ring ang sumagot. Bawat ring ay tila nagpapahaba ng paghihirap ni Aura. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay biglang naging mabigat, nagpaparamdam ng lamig sa kanyang balat. Ang kanyang tadhana, at ang tadhana ng kanyang minamahal na anak, ay nakasalalay ngayon sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, at ngayon ay kinasusuklaman ng higit pa sa lahat. Hindi na binilang ni Aura ang ring ang telepono. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay may gumuguhit na kirot sa kanyang puso. Nang biglang may sumagot sa kabilang linya, halos mapabitiw siya sa kanyang hawak. Hello! Isang boses ng babae, matamis ngunit may himig ng pagmamay-ari. Hindi ito si Leo. Magandang gabi po, panimula ni Aura, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Si Imet Aura Reyes po ito. Pwede ko po bang makausap si Mang Leopoldo Valdez? Naramdaman ni Aura ang pagbabago sa tono ng boses ng babae. Mula sa pagiging matamis, naging malamig at matalim. Sino ka? Tanong nito, puno ng pagdududa. At bakit mo hinahanap si Leo sa ganitong oras? Mahalaga po ang pag-uusapan namin. Tungkol po sa anak niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Halos marinig ni Aura ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May anak siya. Narinig ni Aura ang pagtawa ng babae, isang tawa na tila may halong pagmamataas. Nako, matagal na niyang kinalimutan ang anumang koneksyon niya sa nakaraan. Ano bang gusto mo? Pakisabi na lang po na tungkol kay Anak Clarice. Sa ospital. Sinadya niyang banggitin ang buong pangalan ng anak nila para malaman ng babae ang bigat ng sitwasyon. Muling nagkaroon ng katahimikan, mas mahaba kaysa kanina. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Leo sa kabilang linya. Aura. Ang boses nito, bagamat luma, ay nagdala ng hindi inaasahang kilabot sa kanya. Bakit ka napatawag? May problema ba? Kailangan nating mag-usap, diretsyong sabi ni Aura, hindi na nagpaligoy-ligoy. Tungkol kay Anchi. Mahalaga. Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop kinabukasan. Isang lugar na matao para may distansya. Ayaw ni Aura ng anumang pwedeng magdulot ng emosyon. Trabaho lang. Pagsapit ng kinabukasan, maaga si Aura sa coffee shop. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas ng bintana, ngunit ang isip niya ay lumulutang sa mga alaala. Ang huling beses na nagkita sila ni Leo ay nang umalis ito. Walang paalam. Isang sulat lang na nagsasabing hindi na kita mahal, Aura. Hindi ko na kaya. At pagkatapos, ang balita na kasama na niya si Donna Monteverde. Ang kirot ng alaala ay mas matindi pa sa sugat. Nang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Leo,
naramdaman ni Aura ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Nagbago si Leo. Mas matangkad, mas may hitsura. May suot itong mamahaling polo shirt at relo. Ang Leo na nakilala niya ay simpleng inhinyero lang. Ngayon, para itong nag-iba ng buhay. Nakita siya ni Leo. Bumagal ang paghakbang nito, tila nag-aalangan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ngunit sa mata ni Aura, nakita lang niya ang lalaking sumira sa kanya. Aura, simula ni Leo, ang boses ay mababa. Akmang upo ito sa tapat niya. Walang kapehan, putol ni Aura, ang boses ay malamig at walang emosyon. Diretsahin na natin. Nagtaka si Leo, ngunit umupo pa rin. Ano ba ang problema? Si Anchi, ayos lang ba siya? Hindi siya ayos, diretsong sagot ni Aura. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Leukemia. At ikaw lang ang tugma. Nahulog ang hawak na tasa ni Leo, ngunit walang laman. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Leukemia? Bakit hindi mo sinabi agad? Kailan pa? Matagal na, sabi ni Aura, ang tingin ay matalim. Huwag kang magkunwari na may pakialam ka. Ngayon, ang kailangan ko lang ay ang iyong tissue. Para kay Anchi. Ayaw kong may kinalaman ka sa buhay namin bukod dito. Namumutla si Leo. Aura, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Patawarin mo sana ako. Tumungo ito. Pero si Anchi, anak ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Kung hindi mo siya pinabayaan noon, hindi tayo aabot sa ganito, sagot ni Aura, hindi makapaniwala sa pagiging makasarili ng lalaki. Hindi mo kailangan ng pasasalamat. Kailangan lang namin ang iyong tissue. Kaya mo bang mag-donate o hindi? Bago pa man makasagot si Leo, bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Donna Monteverde. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ang buhok ay perpektong ayos, at may hawak na branded na bag. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo kay Aura, at isang ngiti ng pagmamataas ang gumuhit sa kanyang labi. Leo, darling, tawag ni Donna, lumapit at agad na umupo sa tabi ni Leo, inakbayan ito na parang nagmamay-ari. Sino ang babaeng ito? At bakit kayo magkasama? Hindi pinansin ni Leo si Donna, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Aura. Aura, gagawin ko ang lahat para kay Anchi. Kailan ba ang operation? Narinig ko ba ng tama, Leo, putol ni Donna, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. May anak ka na may sakit. At sa babaeng ito, hindi mo man lang nabanggit sa akin. Talaga bang gusto mong tulungan siya? Baka naman ginagamit ka lang niya. Tiningnan ni Aura si Donna, ang mga mata nito ay punong-puno ng galit. Wala kang pakialam sa usapan namin. Ito ay tungkol sa anak niya. Anak namin. Tumawa si Donna, isang mapanuksong tawa. O, anak ninyo. Sa pagkakaalam ko, matagal ang tinapos ni Leo ang koneksyon niya sa inyo. Tandaan mo, ako ang kasalukuyan niya. At anumang pagmamay-ari niya, pagmamay-ari ko rin. Tumingin si Donna kay Leo, puno ng pagmamay-ari. Hindi ba, darling? Biglang hinawakan ni Leo ang kamay ni Donna. Donna, kailangan natin siyang tulungan. Si Anchi ang anak ko. Anak mo? O sige, patuloy ni Donna, hindi pinansin ang pagpigil ni Leo. Kung ganoon, ipapaayos ko ang lahat. Ang ospital, ang mga doktor. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi mo na kailangang mag-alala, Gineth. Aura, tama ba? Kayo na ang humiwalay, hindi ba? Kaya huwag na kayong magkunwari na may karapatan pa kayo. Nag-apoy ang mga mata ni Aura. Hindi ko kailangan ang tulong mo, Donna. Ang kailangan ko lang ay ang tissue ni Leo. Hindi ko ibebenta ang anak ko para sa pera ninyo. May dignidad pa ako. Tumawa ulit si Donna. Dignidad? Bakit ka lumapit kay Leo kung hindi mo naman kailangan ng pera? Halata naman na ginagamit mo lang siya, tulad ng ginawa mo noon. Sapat na, sigaw ni Leo, tumayo. Donna, huwag kang mangialam. Nagmamalasakit lang ako, Leo, sabi ni Donna, ang boses ay tila biglang naging malambing, ngunit ang ngiti ay nanatiling mapanukso. Ayaw ko lang na maloko ka na naman. Hindi ba't naging ganito ang nangyari sa inyo dati? Napatingin si Aura kay Leo, nagbabanta. Kailangan ko lang ng o hindi, Leo. Gagawin mo ba o hindi?
Para kay Anchi. Huwag kang magkunwari na may puso ka. Kasi alam kong wala. Napapikit si Leo at pagmulat nito, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Gagawin ko. Gagawin ko para kay Anchi. Mabuti, sabi ni Aura, tumayo. Ipo-forward ko sa'yo ang mga detalye ng ospital. Kailangan ka doon bukas para sa preliminary tests. Akmang aalis na si Aura nang biglang hinawakan ni Donna ang kanyang braso. Mahigpit ang hawak nito, halos masaktan siya. Makinig ka, Aura, bulong ni Donna, ang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Si Leo ay sa akin. At anumang bagay na sa akin, walang pwedeng umagaw. Kung sa tingin mo, ang paggamit kay Anchi ay paraan para maibalik mo si Leo sa buhay mo, nagkakamali ka. Hindi ako papayag. Hindi kailanman. Binitawan ni Donna ang braso ni Aura, nag-iwan ng isang bakas ng init at banta. Tiningnan ni Aura si Donna, diretsong sa mata, hindi nagpatinag. Ngunit sa loob niya, isang malamig na kaba ang gumapang. Alam niya. Ito ay simula pa lang ng isang digmaan. Pumasok si Aura sa ospital kinabukasan, bit-bit ang isang maliit na bag na mailamang mga gamit ni Anchi. Ang hangin sa loob ng ospital ay mabigat, puno ng amoy ng disinfektante at ng nakatagong lungkot. Alam niya na hindi lang ang sakit ni Anchi ang haharapin niya dito. Haharapin din niya ang multo ng nakaraan at ang kasalukuyang bangungot na si Donna. Nakita niya si Leo sa waiting area ng laboratorio, nakikipag-usap sa isang nurse. Nakita niya ang pagkaseryoso sa mukha nito habang pinapakinggan ang paliwanag ng nurse. Kahit sa malayo, nakikita niya ang bahid ng pag-aalala sa mga mata ni Leo. Para kay Anchi, siguro. O baka naman, isa lang itong palabas para sa mga staff ng ospital. Ang pagdududa ay nakaukit na sa puso ni Aura, mahirap nang burahin. Ngunit, sa isang iglap, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Leo nang makita nito ang resulta sa papel na iniabot ng nurse. Isang ngiti na tila may dala ng bahagyang pag-asa. Napakunot ang noo ni Aura. Nagawa pa rin niyang maging malalim ang pagdududa. Napatingin si Leo sa gawin niya at naglakad palapit. Aura, bati nito, ang boses ay mababa. Okay naman daw ang preliminary tests. Pwede na raw magsimula sa proseso para sa bone marrow collection. Mabuti, tipid na sagot ni Aura, hindi pinansin ang pagnanais ni Leo na makipag-ugnayan pa. Ang tanging sagot niya sa sarili ay, mabuti para kay Anchi. Habang naghihintay sila sa pasilyo, narinig ni Aura ang ingay mula sa lobby. Isang boses na alam niya. Si Donna. Sabi ko ayaw ko ng mahabang pila. Hindi niyo ba alam kung sino ang kausap niyo? Dapat may treatment ako dito. Ano ba naman ito, public hospital ba ito? Lumakad si Donna, suot ang isang mamahaling designer suit. May dala pang branded na tote bag na tila nagmamay-ari sa buong lugar. Ang kanyang makeup ay perpekto, ang kanyang tindig ay puno ng pagmamataas. Sumunod sa kanya ang 2 bodyguards at isang personal assistant na may dalang mga dokumento. Diretso ang tingin ni Donna sa kanila ni Leo. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging iritable tungo sa isang mapanuksong ngiti. Oh, nandito na pala kayo, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay tila may halong ironya. Leo, darling, bakit ka nagpapakahirap sa mga ganitong bagay? Hindi mo man lang ako tinawagan para samahan ka. Hindi mo ba alam na pwede kong ayusin ang lahat ng ito? Isang tawag ko lang at wala ka ng problema. Lumapit siya kay Leo, hinawakan ang braso nito at hinagod na parang aso. Tiningnan niya si Aura, ang ngiti ay lumalim. At ikaw, Aura? Bakit ka pa nandito? Hindi mo ba alam na kami na ang bahala sa lahat? Dapat nasa bahay ka at nagpapahinga. Hindi mo naman kailangang magpumilit sa mga bagay na hindi mo sakop. Naramdaman ni Aura ang pag-init ng kanyang pisngi. Nandito ako para sa anak ko. At hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Talaga, mapanuksong tanong ni Donna. Kaya mo bang bayaran ang lahat ng gasto sa ospital? Ang mga gamot? Ang operation? O, Aura, alam nating pareho na hindi mo kaya. Hindi mo kayang itago ang iyong mga kahirapan. Kaya huwag kang magkunwari na mayaman ka rin. Kasi hindi. Donna, tama na, mariing sabi ni Leo, inalis ang kamay ni Donna sa kanyang braso. Aura ang ina ni Anchi.
May karapatan siyang malaman ang lahat at maging present. Nagmamalasakit lang ako, Leo, sabi ni Donna, ang boses ay tila nagiging pino, ngunit ang matatalas na mata ay nakatuon kay Aura. Ayaw ko lang na maloko ka. Alam mo na, baka ginagamit lang niya ang bata para bumalik ka sa kanya. Wala kang alam sa amin, bulong ni Aura, ang kanyang kamay ay nakakuyom. At wala kang karapatang mangialam. Biglang, isang nurse ang lumapit kay Aura, ang mukha ay nag-aalala. Enrique Reyes, si Ana Clarice po, nilalagnat. Mataas po ang lagnat niya. Nanlaki ang mga mata ni Aura. Ang takot na iyon ay sumakop sa kanya. Si Anchi. Nilingon niya si Leo na ngayon ay mukhang nataranta. Anchi, bulong ni Leo at tumakbo ito patungo sa silid ng anak nila. Agad na sumunod si Aura, halos kalimutan ang presensya ni Donna. Nang makarating sila sa silid ni Anchi, nakita niya ang anak na nanginginig sa lagnat, ang pisngi ay namumula. Ang maliit na katawan nito ay tila nang hihina. Anchi ko, bulong ni Aura, lumapit at hinawakan ang noo ng anak. Mainit na mainit. Kailangan ng BC fluids, sabi ng nurse, abala sa pag-check sa mga aparato. Tatawagan ko ang doktor. Si Leo, na kanina ay nag-aalangan, ay biglang kumilos ng mabilis. May extra ba kayong kumot? Nanginginig siya. Kinuha niya ang kumot mula sa isang kabinet at dahan-dahang ikinumot kay Anchi. Ang mga kamay nito ay maingat, puno ng pag-aalala na totoo. Nakita ni Aura ang kanyang sarili na nagdududa sa nararamdaman ni Leo, ngunit ngayon, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, ayos si Anchi. Dumating ang doktor at agad na sinuri si Anchi. Narinig ni Aura ang bawat salita, bawat paliwanag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Habang ang doktor ay nag-uutos, nakita niya si Leo na nakikinig ng mabuti, nagtatanong pa nga ng mga clarifications. Tila isang tunay na ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Matapos ang ilang oras, bumaba ang lagnat ni Anchi at dahan-dahan itong huminahon. Huminga ng maluwag si Aura. Ngunit pagod na pagod siya, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga gastos, sabi ni Leo nang makauwi na ang doktor. May kailangan pa ba tayong bayaran? Baka gusto mong ipasa na sa akin ang lahat ng bills. May pondo naman ako na nakahanda para sa operasyon ni Anchi. Napatingin si Aura kay Leo. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagmamalasakit. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin. Ayaw niyang tanggapin ang pera nito. Hindi na, sagot ni Aura. Kaya ko ang sarili ko. Ayokong may utang na loob ako sa'yo, Leo. O sa sinuman. Aura, hindi utang na loob ito, sagot ni Leo, ang boses ay mas malambing. Anak ko si Anchi. Responsibilidad ko rin siya. Responsibilidad? Umakyat ang init ng ulo ni Aura. Nasaan ang responsibilidad mo nang iwanan mo kami? Nasaan ang responsibilidad mo nang walang pag-aalinlangan kang lumayo para sa ibang babae? Responsibilidad? Hindi ko naramdaman iyan sa loob ng maraming taon, Leo. Napayo ko si Leo. Alam ko. Nagkamali ako. Pero ngayon gusto kong itama ang lahat. Gusto kong panagutan ang mga pagkukulang ko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Donna, bit-bit ang isang malaking basket ng prutas at mga mamahaling laruan. Ang kanyang ngiti ay tila nanunukso. Oh, nag-uusap pala kayo ng matindi, sabi ni Donna, at inilapag ang basket sa mesa sa gilid. Huwag na kayong mag-away tungkol sa pera. Ako na ang bahala. May kakilala ako na may-ari ng pinakamalaking pharmaceutical company dito. Pwede kong ayusin na libre lahat ng gamot ni Anchi. At may koneksyon din ako sa mga pinakamagaling na surgeon. Masisigurado kung walang aberya ang operation niya. Tiningnan ni Aura si Donna na tila isang tigre na nakahanda ng sumugod. Hindi ko kailangan ang iyong awa, Donna. At hindi ko kailangan ang iyong pera. Kaya ko ang anak ko. Talaga, tanong ni Donna, ang kanyang kilay ay nakataas. O, Aura, huwag kang magkunwari. Alam kong hirap ka na. Magkano ba ang natitira sa account mo? Ilan bang trabaho ang pinagkakaabalahan mo para lang makabayad sa mga gamot na ito? Sa tingin mo ba, sapat iyan para sa mamahaling operation na kailangan ni Anchi? Pinindot ni Donna ang isang buton sa kanyang cellphone, at ipinakita sa screen ang bank account balance nito,
na tila nagmamay-ari sa buong mundo. Kung gusto mo, I can transfer you $1 million right now. Just to show you how much care about Liu's peace of mind. Ayaw kong nag-aalala siya sa inyo. Naramdaman ni Aura ang pagtaas ng kanyang dugo. Ang pagmamataas niya ay nasasaktan. Hindi ko kailangan ang pera mo, Donna. At hindi ko ibebenta ang anak ko para sa iyo o para sa pera mo. O, ang tigas ng ulo, sabi ni Donna at naglakad palapit kay Aura. Huwag kang magpakamartir, Aura. Alam kong matagal mo nang pinangarap na bumalik si Liu sa'yo. Ito na ang pagkakataon mo. Hayaan mo akong tulungan ka para matapos na ang lahat ng ito. Makakapagpahinga ka na at si Anchi ligtas na. Simple lang. Hindi kailanman, mariing sabi ni Aura, lumayo ng bahagya. Hinding-hindi ko tatanggapin ang tulong mo. At hinding-hindi ko ibebenta ang anak ko para sa kapayapaan mo. Lumabas si Donna, dala ang kanyang ngiti ng tagumpay at sinundan ng kanyang mga tauhan. Naiwan si Aura at Leo sa loob ng silid, ang hangin ay puno ng tensyon. Aura, dapat ay tinanggap mo na lang, sabi ni Leo, puno ng pag-aalala. Para kay Anchi. Hindi mo kailangang magpakabayani. Hindi ako bayani, Leo, sabi ni Aura, ang kanyang boses ay nanginginig. Nababaliw lang ako sa galit sa lahat ng nangyari. At hindi ko kayang tanggapin ang awa mula sa babaeng sumira sa amin. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang doktor, ang mukha ay seryoso. Edneth Reyes, Jimmy Valdez, may kailangan tayong pag-usapan. Napatingin si Aura at Leo sa isa't isa, ang kaba ay sumakop sa kanilang mga puso. May nakita kaming bahagyang abnormalidad sa test results ni Anchi, patuloy ng doktor, ang boses ay seryoso. Hindi ito masyadong malaki, ngunit kailangan itong imbestigahan bago tayo magpatuloy sa transplant. Kailangan nating ipagpaliban muna ang operasyon. Naramdaman ni Aura ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang kanyang mundo ay tila gumuho muli. Isang aberya. Isang pagkaantala. Isang pagsubok na hindi niya inaasahan. Tahimik na dumausdos ang luha sa pisngi ni Aura habang pinagmamasdan si Anchi. Pagkatapos ng ilang linggo ng paghihintay, ng pagdarasal, at ng mga karagdagang pagsusuri na nagdulot ng labis na pagkabahala, natuloy rin ang operasyon. At ngayon, si Anchi, kahit payat pa at nanghihina, ay gising na. Ang mga mata nito, kahit malabo pa, ay naghanap sa kanya. Mama, mahinang bulong ni Anchi, halos hindi marinig. Ngunit para kay Aura, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Anak ko, sabi ni Aura, lumapit at hinawakan ang kamay ng anak. Mainit pa rin ang balat nito, ngunit may pag-asa na sa bawat tibok ng pulso. Andito na si Mama. Ayos ka na, anak ko. Sumilay ang isang mahinang ngiti sa labi ni Anchi. Isang ngiti na nagpatunaw sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ni Aura. Ito ang pinaglaban niya. Ito ang lahat ng bagay para sa kanya. Pumasok si Leo sa silid, bitbit ang isang maliit na plush toy na bear. Ang kanyang mukha ay halatang pagod din, ngunit may malaking ngiti. Anchi ko, bulong nito, lumapit sa kabilang bahagi ng kama. Papa, bulong din ni Anchi, at dahan-dahang inabot ang kamay ni Leo. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Aura, habang pinagmamasdan ang eksena. Sa loob ng maraming taon, naging pader siya sa pagitan ni Leo at Anchi. Ngayon, nakikita niya ang ugnayan ng ama at anak, at kahit sa pinakamaliit na sandali, isang bahagi ng kanyang sarili ang nagdahan-dahan. Ngunit agad din niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Ito ay para kay Anchi, hindi para sa kanila. Kumusta ang pakiramdam mo, Papa? Tanong ni Anchi, ang boses ay parang bulong. Mabuti, anak, sagot ni Leo, ang ngiti ay lumalim. Mas mabuti na ako ngayon dahil nakita kitang gising at maayos. Nakita ni Aura ang paraan ng pagtingin ni Leo sa kanilang anak, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Isang pag-aalalang inakala niyang matagal nang nawala. Ngunit muli, binaliwala niya ang damdaming iyon. Ang kanyang isip ay sinakop ng mga detalye ng ospital at mga bayari na kailangan pa niyang ayusin. Leo, tawag ni Aura, pinatigas ang boses. Kailangan ko lang kumuha ng ilang kopya ng medical records ni Anchi para sa PhilHealth. Sandali lang ako. Lumabas si Aura ng silid, iniwan si Leo at Anchi.
Naglakad siya patungo sa record section, ang kanyang isip ay abala sa pagkocompute ng mga gastos. Habang hinihintay niya ang mga papeles, nakita niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng counter na tila naiwan lang doon. For disposal ang nakasulat sa labas. Ngunit sa gilid, nakita niya ang pangalan ni Ana Clarice Reyes na nakasulat ng bahagya. Napakunot ang noo ni Aura. Bakit ito for disposal? Hindi pa naman tapos ang paggamot ni Anchi. Sa isang kurot ng kuryosidad, o marahil ay instinct ng isang ina, dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nang makita niya ang mga nilalaman, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay mga lumang resulta ng preliminary tests para sa mga posibleng bone marrow donors. Ngunit hindi lang ang pangalan ni Leo ang nandoon. Mayroong 3 pang pangalan. Maria Alcantara, possible match. Jose de la Cruz, possible match. Ricardo Lim, possible match. Kasama ng mga pangalan, may mga maliit na sulat kamay sa gilid, tila mga tala ng doktor o staff. Contact info corrupted. Financial issues, cannot proceed. Unresponsive. Ngunit sa ilalim ng pangalan ni Maria Alcantara, may isang maliit na tala na tila isinulat sa ibang sulat kamay, mas formal, at may tatak ng isang private clinic na hindi niya kilala. Case dropped. Not viable. Hindi viable, bulong ni Aura sa sarili. Paano? Kung possible match sila, bakit hindi viable? At bakit hindi niya nalaman ang tungkol sa kanila noon? Ang doktor ay nagsabi na si Liu lang ang tugma. Nagkaroon ba ng mali sa impormasyon? Bigla siyang nakarinig ng isang boses na nagmumula sa kabilang waiting area. Boses ni Donna. Naiayos na. Siguraduhin mo na walang makakakuha ng mga lumang records na iyon. Ang mahalaga, si Leo ang lumabas na tanging pag-asa. Mahirap na. Kung may magtanong, sabihin mo na lang na hindi na sila viable. Naintindihan mo ba? Nanlamig ang buong katawan ni Aura. Ang hawak niyang folder ay halos mahulog. Hindi siya nagkamali. Isang manipis na linya ng koneksyon ang biglang bumuo sa kanyang isip. Ang mga pangalan. Ang mga tala. Ang boses ni Donna. Nagsisimula na siyang makita ang isang madilim na larawan. Ang mga lumang record na iyon na tila sinadyang itapon. Ang hindi viable. Ang pagiging kitanging pag-asa at hiniliw. Lahat ay tila nagtuturo sa isang posibilidad, tinukoy ni Donna ang lahat. Minanipula niya ang impormasyon para si Liu lang ang lumabas na tugma, para mapilitan si Aura na lumapit kay Liu, at para tuluyan niyang makontrol ang sitwasyon. Naramdaman ni Aura ang pag-akyat ng galit. Ang sakit na inakala niyang humupa na ay muling sumiklab, mas matindi ngayon. Hindi lang basta pagdududa ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pagtataksil. Nagawa niyang lunukin ang kanyang pagmamataas para kay Anchi, pero ang malaman na maaaring siya ay naging biktima ng manipulasyon ay nagdulot ng matinding pagkasuklam. Dahan-dahan niyang ibinalik ang folder sa kinalalagyan nito, tila walang nakita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang siguraduhin. Naglakad siya pabalik sa silid ni Anchi. Nakita niya si Leo, nakaupo sa tabi ni Anchi, hawak ang kamay nito at may sinasabing kwento. Mukha itong masaya. Mukha itong totoo. Ngunit sa mata ni Aura, ang larawan ng kanyang pagdududa ay mas maliwanag. Leo, tawag ni Aura, ang kanyang boses ay malamig, halos walang emosyon. Nagulat si Leo at tumingin sa kanya. Bakit, Aura? May problema ba? May lumabas daw na ibang posibleng hiya sa umpisa. Bakit hindi ko sila nalaman? Tanong ni Aura, diretsong nakatitig sa mga mata ni Leo. Biglang namutla si Leo. Naging alanganin ang kanyang tingin. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari, mariing sabi ni Aura. Nakita ko ang mga records. May iba pa. Bakit hindi ko sila nalaman? Ikaw ba, alam mo? Ang mga mata ni Leo ay lumipat mula kay Aura, patungo kay Anchi na mahimbing na natutulog. Ang kanyang labi ay nag-atubili. Sabihin mo ang totoo, Leo, banta ni Aura, ang bawat salita ay may dalang bigat. May kinalaman ka ba sa pagtatago ng impormasyon sa akin? Alam mo ba ang ginawa ni Donna? Napakunot ang noo ni Leo. Tumayo siya, tila nababahala.
Aura, hindi ngayon. Huwag dito. Hindi dapat marinig ni Anchi. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, sabi ni Aura, hindi nagpatinag. Alam mo ba? Sumang-ayon ka ba sa kanya? Tumungo si Leo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Aura, kailangan nating pag-usapan ito sa ibang lugar. Ipapaliwanag ko ang lahat. Ngunit para kay Aura, ang pag-iwas ni Leo ay sapat na sagot. Isang masakit na sakit ang bumalik sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat para sa anak niya, kahit nalunukin ang kanyang pagmamataas. Ngunit sa huli, tila naging biktima lang siya ng isang mas malaking laro. Ginagamit siya, minanipula. At si Leo, ang ama ng kanyang anak, ay tila isa ring kasapaka. Hindi na kailangan, sabi ni Aura, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Tumalikod siya, hindi na makatingin kay Leo. Ang kanyang puso ay nabiyak muli. Nagising si Aura sa malamig na katotohanan ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga monitor ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit higit pa sa pisikal na pagod, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Simula ng gabing iyon sa record section, nang makita niya ang mga nakatagong dokumento at marinig ang boses ni Donna, tila may pader na unti-unting itinayo sa pagitan niya at ng lahat ng nasa paligid niya. Isang pader na yari sa pagdududa, galit at matinding pagkasuklam, lalo na kay Leo. Pilit niyang iniwasan si Leo. Kung kinakailangan niyang magtanong tungkol kay Anchi at sa pagpapagaling nito, sa nurse na lang siya didiretso. Kapag naman may kailangan siyang ipaalam kay Leo, magte-text na lang siya ng napakaikling mensahe, puno ng mga tanong na diretsahan. Kumusta si Anchi? Okay ba result ng labs? Kailan ang susunod na check-up? Walang dagdag. Walang emosyon. Walang pahiwatig na may pag-asa pa sa pagitan nila. Ang kanyang mga salita ay tila mga yelo, malamig at matalim, at pinipilit niyang huwag itong bigyan ng anumang init. Isang hapon, habang abala si Aura sa pagbabasa ng aklat ni Anchi, lumabas si Leo mula sa washroom ng silid. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit mayroon ding bahid ng pag-aalala. Naglakad ito papalapit sa kanya, dahan-dahan, tila nag-aalangan na para bang naghahanap ng tamang salita. Aura, simula ni Leo, ang boses ay mababa at puno ng pag-aatubili. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa nakita mo. Sa mga papeles. Naramdaman ni Aura ang pagtaas ng kanyang kilay, hindi siya tumugon agad. Patuloy lang siya sa pagbabasa, tila walang naririnig. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bato, matigas at walang kibo. Hindi ganoon iyon, Aura, patuloy ni Leo, nang makitang hindi siya sumasagot. Umiling ito. Hindi ko iyon ginusto. May mga bagay na kailangan mong malaman. Ibinaba ni Aura ang aklat, dahan-dahan, at direktang tiningnan si Leo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa isang matigas na tingin. Anong pag-uusapan natin, Leo? Ang katotohanan na nilinlang ninyo ako. Na pinagsamantalahan ninyo ang sitwasyon ng anak ko para makakontrol kayo. Iyan ba ang gusto mong pag-usapan? Hindi ganoon iyon, Aura, sagot ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng pagkabahala. Gusto kong ipaliwanag sa iyo ang lahat. May mga bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa sitwasyon ko. Ang naiintindihan ko lang, Leo, ay ang ginamit niyo ako, mariing sabi ni Aura, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Akala ko ba, dahil kay Anchi, magiging matapat ka na? Akala ko ba, mairespeto ka sa dignidad ko bilang ina? Bakit mo pinayagan si Donna na gawin iyon? Alam mo ang ginagawa niya. Namutla si Leo. May respeto ako sa'yo, Aura, sagot niya, ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon. At masakit sa akin na iniisip mo iyan. Gusto kong ipaliwanag kung bakit ko nagawa ang mga bagay na iyon. May kinalaman si Donna. May mga bagay na ginawa niya na wala akong magawa. Tumawa si Aura, isang maikli, mapait na tawa na tila hangin lamang. Ngayon, si Donna na naman ang sisisihin mo. Hindi ba't siya ang pinili mo? Hindi ba't siya ang pinanindigan mo? Hindi ba't siya ang kasama mo? Wala kang magawa. Bakit, Leo? Kasi mahirap siyang kalabanin? Kasi mayaman siya? Mas madali sigurong hayaan na lang siyang kontrolin ka, tama? Ang mga salita ni Aura ay tila suntok sa dibdib ni Leo. Nakita niya ang pagkasakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya nagpatinag.
Walang pwedeng makalusot sa pader na itinayo niya. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng pinagdaanan ko, Aura, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagod at pagkadesperado. Kahit kailan, hindi ko ginustong saktan ka. At mas lalong hindi ko ginustong saktan si Anchi. Pero nangyari, hindi ba? Sagot ni Aura, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, walang emosyon. Kahit anong dahilan pa ang sabihin mo, nangyari. At hindi na mababago iyon. Ang tanging koneksyon natin ngayon ay si Anchi. Wala nang iba. Huwag mo nang subukang gumawa ng koneksyon sa amin na hindi kailangan. Tinalikuran niya si Leo, iniwan itong nakatayo doon, ang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo. Ito ang pader na itinayo niya. Isang pader na matibay na hindi niya hahayaan na masira muli. Ngunit hindi lang si Leo ang nagpapahirap sa kanya. Araw-araw, may bagong paraan si Donna para saktan siya. Isang umaga, dumating ang isang malaking flower arrangement para kay Anchi, punong-puno ng mga bihirang bulaklak at may kasamang malaking plush toy na oso. Ang card, "Get well soon, Anchi. Love, Tita Donna." Yes. Don't worry, Anchi. Si Tita Donna ang bahala sa lahat ng bills. Hindi mo na kailangan mag-alala, mama mo. Naramdaman ni Aura ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang pagiging agresibo ni Donna ay tila walang hangganan. Hindi lang niya ito pinapahiya sa pera, kundi ipinaparamdam din nito ang pagiging inutil niya bilang ina. Tila sinasabi nito na hindi niya kayang i-provide ang sapat para sa kanyang sariling anak. Isang linggo pagkatapos nito, dumating ang isang mamahaling designer dress para kay Anchi, bagamat 6 na taong gulang pa lang ang bata. Isang damit na siguradong mas mahal pa sa kanyang buong linggong sahod. At sa loob ng kahon, may nakalagay na larawan ni Donna at Leo, nakangiti, tila isang masayang mag-asawa na may kumpletong pamilya. Ang nakasulat sa likod ng larawan, "Sana ay maging masaya ka, Anchi. Para naman makita mo kung gaano ka namin kamahal." Pinunit ni Aura ang larawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang kanyang puso ay kumukulo. Kamahal? Ito ba ang pagmamahal? Ang lokohin kami? Ang ipamukha sa akin ang kawalan ko. Pati sa pagpili ng pagkain para kay Anchi, nakikialam si Donna. May dumating na catering service sa ospital, nagdala ng mga mamahaling pagkain, puro imported, kasama ang sariling personal chef. Galing po kay Imas Monteverde, ma'am, sabi ng staff. Para raw po kay Anchi, ayon sa kanyang prescribed diet. Hindi niya kailangan iyan, mariing sabi ni Aura, hindi nagdalawang isip na ibalik ang lahat ng pagkain. May sarili kaming pagkain. At hindi kami humingi ng serbisyo ninyo. Pero, ma'am, ayon po sa instructions niya, ito raw po ang mas masustansya para kay Anchi, at ito po ang pinakamagaling na diet para sa kanya. Naiinis si Aura. Alam niya na paraan lang iyon ni Donna para ipamukha sa kanya na may kontrol ito sa lahat ng bagay. Naramdaman ni Aura na unti-unting siyang nasasakal sa pagiging kontrolado at pinapahiya. Ang kanyang pagmamataas ay tila sinasampal ng paulit-ulit. Isang gabi, habang binabasahan niya ng kwento si Anchi, may narinig siyang tanong mula sa kanyang anak. "Mama, bakit po hindi po kayo nag-uusap ni Papa Leo?" Tanong ni Anchi, ang maliliit na mata ay puno ng kuryosidad at lungkot. Ang inosenteng tinig nito ay tila kutsilyong tumusok sa puso ni Aura. "Para po kayong may galit sa isa't isa." Napahinto si Aura sa pagbabasa. Ang mga salita ni Anchi ay parang pana na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang anak. Ang inosenteng anak niya, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. "Anak ti." Simula ni Aura, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag sa isang maliit na bata ang sakit, ang pagtataksil, ang pagdududa? "Kayo po ba, magkaaway?" Tanong ulit ni Anchi, ang labi ay bahagyang umuso, na tila naghahanap ng kasagutan. "Dati po, laging kayong magkasama. Laging po kayong masaya." Naramdaman ni Aura ang pagkirot sa kanyang puso. Naaalala pa ni Anchi ang mga panahong iyon. Ang mga panahong akala niya ay buo pa ang kanilang pamilya. Isang pamilyang matagal nang naglaho. "Hindi kami nag-aaway, anak," pagsisinungaling ni Aura, pilit nang umiti, kahit na nanginginig ang kanyang labi. "May kaunting hindi lang kami nagkakasundo sa ilang bagay. Pero mahal ka namin, anak. Mahal na mahal ka ni Mama, at mahal na mahal ka ni Papa Leo. Huwag kang mag-alala, okay?
Hinawakan niya ang kamay ni Anchi, pinisil ito. Naramdaman niya ang pagkakasala sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit para kay Anchi, kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang iparamdam sa anak na buo pa rin ang pagmamahal na nakukuha nito, kahit na ang mga magulang nito ay wasak na. Niyakap ni Aura si Anchi ng mahigpit, pilit na pinipigilan ang luha. Matulog ka na, anak. Bukas, magbabasa ulit tayo ng kwento. Ngunit habang natutulog si Anchi, ang isip ni Aura ay abala sa pag-iisip. Ang mga tanong ni Anchi ay nagpapakita na ang kanyang anak ay naapektuhan na ng sitwasyon. Gaano katagal pa niya kayang itago ang katotohanan? Gaano katagal pa siya magpapanggap na ayos ang lahat? Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang galit, ay hindi lang nakakaapekto sa kanya. Nakakaapekto rin ito kay Anchi. Kinabukasan, habang iniwan niya si Anchi sa pangangalaga ng nurse at lumabas sa silid para kumuha ng kape, nakita niya si Leo na naglalakad sa pasilyo, ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang tinig ay mababa, tila may pinipigilang galit. Hindi na nagulat si Aura. Malamang si Donna na naman. Ngunit habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Leo, narinig niya ang ilang salita na nagpabalik sa kanya at nagpatigil sa kanyang paglalakad. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Hindi ba sapat na ang lahat ng ginawa ko? Hindi ko na pwedeng gawin ang hinihingi mo. May nakita siyang matinding pagkabahala sa mukha ni Leo. Hindi ito ang karaniwang pagiging masunuri nito kay Donna. Hindi ito ang dati niyang nakikita na duwag. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ko ng tuluyan. May anak ako. May pamilya ako na kailangan kong ipaglaban. Hindi na pwede, Donna. Hindi na pwede. Biglang tumahimik si Leo. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita niya si Aura na nakatayo malapit sa kanya, na halatang narinig ang kanyang usapan. Agad nitong binaba ang tawag, ang mukha ay namutla. Aura, bulong ni Leo, ang boses ay alanganin at tila kinakabahan. Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba? Sino ang kausap mo? Diretsong tanong ni Aura, ang kanyang ekspresyon ay blanko. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi sa isang halo ng kuryosidad at isang kakaibang pag-asa. Sino ang pinaglalaban niya? Wala. Walang importante, sagot ni Leo, pilit nang umiti, ngunit halata ang panginginig ng kanyang labi. Walang importante, ulit ni Aura, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Pero naririnig ko ang bawat salita. Pamilya. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ko. Hindi na pwede, Donna, sobra na. Sino ang niloloko mo, Leo? Huminga ng malalim si Leo, ang kanyang mukha ay halatang nahihirapan. Aura, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Hindi ko naiintindihan? Tumawa si Aura, isang maikling, mapait na tawa. Ang naiintindihan ko lang, Leo, ay ang panloloko. Noon, ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang magaling kang Mang Leo Valdez, na laging nagtatago sa likod ng ibang tao para lang makatakas sa responsibilidad. Hindi ako nagtatago, pagtatanggol ni Leo, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, puno ng pagkabigo. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang lahat ng mahalaga sa akin. Pati kayo. May dahilan ako kung bakit ako ganito. Protektahan, tanong ni Aura, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Protektahan mo kami, Leo. Kaya ka ba nagpamanipula kay Donna para ako ang lumabas na desperada? Para mapilitan akong lumuhod sa harap ninyong dalawa? Ito ba ang proteksyon mo, Leo? Ang sirain ang dignidad ko. Ang mga mata ni Leo ay puno ng sakit. Ang kanyang kamay ay biglang napakuyom, ang mga buko ay namuti. Hindi ko iyon ginusto, Aura. May rason ako kung bakit ko nagawa ang mga iyon. Hindi lang ako ang nagdudusa sa sitwasyong ito. Mayroong mas malaki pang problema. Kung nagdudusa ka, sabi ni Aura, ang boses ay malamig at matigas, bakit hindi mo sabihin ang totoo? Bakit hindi mo ipaliwanag ang lahat? Bakit ka nananatiling duwag, Leo? Bakit hindi mo lang sabihin ang totoo sa akin? Napakagat muli si Leo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng salita, ngunit tila walang lumalabas. Tila may pumipigil sa kanya, isang invisible na kadena na pumipigil sa kanyang dila.
Kita mo, sabi ni Aura, umiling, puno ng pagkabigo. Iyan ang problema sa'yo, Leo. Duwag ka. Hindi mo kayang panindigan ang sarili mo. Kaya huwag kang magsalita tungkol sa pamilya o pagprotekta. Kasi sa huli, sarili mo lang ang inililigtas mo. Umalis si Aura, iniwan si Leo na nakatayo doon, ang mukha ay puno ng sakit at matinding pagkabigo. Ang pader na itinayo niya ay mas lalo pang tumibay. Walang paliwanag ang makakatanggal sa pagdududa niya. Ang pagiging duwag ni Leo, ang pagtatago niya ng katotohanan, ay mas nagpatunay lamang sa kanyang pananaw. Ngunit habang naglalakad siya papalayo, hindi niya lubos na maintindihan ang tingin ni Leo. Hindi lang ito sakit. Mayroong bahid ng takot. Takot na totoo. Takot na tila mas malalim pa sa anumang nakita niya noon. Pagbalik ni Leo sa silid ni Anchi, tahimik siyang umupo sa tabi nito. Pinagmamasdan niya ang pagtulog ng kanyang anak, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Aura ay naglalaro sa kanyang isip. Duwag. Wala siyang magawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang kanyang messages. May isang bagong mensahe. From, positibo 639 unknown number. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang consequences, Leo? Kung magpupumilit ka pang lumapit sa babaeng iyan, sigurado akong malalaman mo. Huwag mong kalimutan kung anong hawak ko sa iyo at sa buong pamilya mo. Isang tawag ko lang at matutulog kayong lahat sa kangkungan. O mas malala pa. Pumili ka, Leo. Sila o ang buhay mo. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi lang ito simpleng banta. Ito ay isang paalala. Isang paalala sa kanyang madilim na nakaraan, sa kasunduan na ginawa niya ng walang pag-aalinlangan, sa utang na bumabalot sa kanila. May hawak si Donna na napakalalim na lihim. Isang lihim na makakasira sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanya at kay Aura, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang lihim na makakapagpabagsak sa kumpanya na pinaghirapan ng kanyang ama at posibleng magdala sa kanila sa piitan. Hindi lang siya ang pinoprotektahan niya, kundi ang buong ang kanya mula sa pagbagsak. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Anchi. Ang inosente nitong mukha. Ito ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang anak niya kung mawawala ang lahat sa kanila? Paano niya harapin si Aura kung ang lihim na ito ay masisira ang lahat ng kanilang nasimulan? Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pamilya. Ang pamilyang minsan niyang sinira, ngayon ay pinipilit niyang ipaglaban. Ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ni Donna, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo. Isang bilanggo ng kanyang sariling mga pagkakamali at ng kontrol ng ibang tao. Napabuntong hininga si Leo. Kailangan niya ng desisyon. Kailangan niyang pumili. Ang kanyang pamilya o ang kanyang kalayaan. Ang kanyang nakaraan o ang kanyang kinabukasan. Ang sakit sa kanyang puso ay lumalala, habang ang anino ng pagdududa ni Aura ay lalong lumalaki. Alam niya na hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na siya pwedeng maging duwag. Ang buhay ni Anchi at ang kanyang sariling pagtubos ang nakataya. Tahimik na umupo si Mang Leopoldo, Leot Valdez, sa gilid ng kama ni Anchi, pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang mahinang paghinga nito ay tanging musika sa silid, isang paalala ng buhay na halos nawala. Habang nakaupo siya doon, ang mga salita ni Aura ay umalinggaw sa kanyang isip. Duwag ka. Hindi mo kayang panindigan ang sarili mo. Duwag. Duwag siya. Duwag siyang harapin ang katotohanan. Duwag siyang harapin si Aura noon. Duwag siyang harapin si Donna. At ang pagiging duwag na iyon ang naghatid sa kanila sa sitwasyong ito. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. Muli, binuksan niya ang text message mula kay Donna. From, positibo 639 unknown number. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang consequences, Leo? Kung magpupumilit ka pang lumapit sa babaeng iyan, sigurado akong malalaman mo. Huwag mong kalimutan kung anong hawak ko sa iyo at sa buong pamilya mo. Isang tawag ko lang at matutulog kayong lahat sa kangkungan. O mas malala pa. Pumili ka, Leo. Sila o ang buhay mo. Bakit ngayon pa? Ngayon na nahanap niya ang anak niya, ngayon na gusto niyang itama ang lahat.
Bakit ngayon pa bumabalik ang bangungot na ito? Napakapikit si Leo. Bumalik ang alaala ng gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. Ang gabing tinalikuran niya si Aura at Anchi. Nag-iinuman sila ng kanyang ama. Nagdiriwang sa isang malaking deal sa negosyo. Ngunit ang deal na iyon, ang deal na ipinagmalaki ng kanyang ama, ay naging patibong. Isang kasunduan na puno ng pandaraya na pinangunahan ng pamilya Monteverde. Ang pamilya ni Donna. Isang gabi, lumapit si Donna sa kanya. Maganda si Donna. Mayaman. Narinig niya ang usapan ng mga magulang niya. Kailangan daw ng pamilya niya ng tulong para makawala sa gulong iyon. At si Donna ang tanging magagawa. Ngunit may kapalit. Hindi niya malilimutan ang malamig na tingin ni Donna habang nakaupo sila sa isang private lounge. Kung gusto mong iligtas ang pamilya mo, Leo, sabi ni Donna, iwanan mo si Aura. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. At kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong hindi lang ang pamilya mo ang masisira, kundi pati ang kinabukasan ng inyong kumpanya. At ikaw, Leo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Nanginginig si Leo noon. Wala siyang magawa. Ang kumpanya ng kanyang ama, ang pagkakakitaan ng kanyang mga kapatid, ang kinabukasan ng kanyang buong pamilya ay nakasalalay sa isang desisyon. Pumili siya. Pinili niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pamilya, para mailigtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Isinulat niya ang sulat na iyon, puno ng pagdududa at sakit, at umalis. Isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Leo. Ang sakit na iyon ay hindi kailanman nawala. Araw-araw, sinisisi niya ang sarili. Araw-araw, nakita niya ang mukha ni Aura sa kanyang mga panaginip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sinubukang tawagan si Aura. Ring ring ring. Walang sagot. Alam niya. Hindi ito sasagutin. Ang pader na itinayo ni Aura ay napakatibay. Aura, bulong niya sa voice message, ang boses ay nanginginig. Aura, pakiusap. Makinig ka sa akin. Alam kong galit ka. Alam kong may karapatan ka sa galit na iyan. Pero kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Hindi ko ginustong iwanan kayo. Hindi ko ginustong lokohin ka. Si Donna may hawak siya sa akin. Sa buong pamilya ko. Hindi lang basta pera, Aura. Isang kasunduan na makakapagpabagsak sa amin. Lahat. Tumulo ang kanyang luha. Pakiusap, Aura. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Para kay Anchi. Para sa ating lahat. Hindi ko na kaya itong mga lihim. Hindi ko na kaya itong pananahimik. Kailangan mong marinig ang totoo. Binaba niya ang tawag, ang kanyang balikat ay humakbang, puno ng bigat. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Anchi. Si Donna. Nakatayo ito doon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Leo, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay malamig. Narinig ko ang usapan mo sa telepono kanina. Ano na naman ito? Hindi ka ba titigil sa paglapit sa babaeng iyon? Tumayo si Leo, ang kanyang mga mata ay matigas. Tama na, Donna. Sobra na. Sobra na, tumawa si Donna, isang mapanuksong tawa. Hindi pa ako nagsisimula, Leo. Huwag mong kalimutan kung sino ang may hawak ng tali. At huwag mong kalimutan kung gaano kadali kong sirain ang lahat ng meron ka. Hindi mo na ako kayang takutin, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding determinasyon. Pagod na ako sa mga laro mo. Pagod na ako sa pagiging duwag. Mahal ko si Anchi. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit na ibig sabihin, kailangan kong harapin ka at sabihin ang lahat. Natawa si Donna, ngunit may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Talaga? Haharapin mo ako? Alam mo ba kung anong mawawala sa'yo? Ang buhay mo, Leo. Ang buhay ng pamilya mo. Ang kumpanya nyo. Lahat. Wala nang mas masakit pa sa mawala sa akin si Anchi, at ang respeto ni Aura, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay lumakas. Hindi na ako magtatago. Sasabihin ko ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa mga records ng donor. Ang katotohanan tungkol sa pag-alis ko noon. Ang lahat.
At kung ano man ang mangyari sa akin, handa akong harapin. Para sa kanila. Nag-apoy ang mga mata ni Donna. Nagkakamali ka, Leo. Nagkakamali ka sa pagpapasya mo. Hindi, sabi ni Leo, umiling. Sa wakas, ginagawa ko ang tama. Naglakad si Leo papalabas ng silid. Diretsong sa ospital. Sa lugar kung saan naghihintay si Aura. At kung saan naghihintay din ang katotohanan. Pagdating niya sa pasilyo, nakita niya si Aura. Nakaupo ito sa bench, ang mukha ay pagod. Akmang lalapit siya, akmang sasabihin ang lahat, ngunit biglang nanlamig ang kanyang dugo. Nakita niya si Donna. Nakatayo ito malapit kay Aura, ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na ngiti at may hawak na isang sobre. Nakikipag-usap ito kay Aura at Anchi, nakakatapos lang siguro ng check-up. Tila naunahan na siya ni Donna. At handa na ito para sa isang bagong atake. Naging malamig ang pagbati ni Aura nang makita niya si Donna na papalapit. Ang tanging init na nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Anchi, nakakatapos lang ng check-up. Habang papalapit si Leo na may mukha ng determinasyon, tila naunahan na sila ni Donna. Ang ngiti sa labi ni Donna ay hindi ngiti ng pagbati, kundi ng isang mananalo. Oh, nandito na pala kayo, panimula ni Donna, ang kanyang boses ay tila honey, ngunit ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo. Lumapit siya kay Anchi, yumuko, at hinaplos ang pisngi nito. Kumusta ka na, Anchi darling? Ang ganda-ganda mo ngayon. Sana ay hindi ka masyadong naabala sa mga problema ng iyong mga magulang. Napahigpit ang hawak ni Aura sa kamay ni Anchi. Ang mga salita ni Donna ay tila sinadyang painitin ang kanyang ulo. Ngunit bago pa man makasagot si Aura, muling nagsalita si Donna, ngayon ay nakatitig na kay Aura. Alam mo, Aura, patuloy ni Donna, ang kanyang ngiti ay lumalim, maraming bagay na hindi mo alam tungkol sa nakaraan ni Leo. Maraming lihim. Inakala mo ba na mahal ka talaga niya noon? Na totoong umalis siya dahil sa akin lang. Napakunot ang noo ni Aura. Nagulantang siya sa pagiging diretsahan ni Donna. Anong pinagsasabi mo, Donna? Ano na naman ang pakana mo? Hindi ko pakana ito, Aura, sagot ni Donna, tumawa ng bahagya. Ito ang katotohanan. Ang totoo, Leo D. Tumingin siya kay Leo, nakakatapos lang dumating at nakatayo na ngayon sa tabi ni Aura, ang mukha ay seryoso. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? O ako ang magsasabi ng lahat ng katotohanan sa likod ng pag-alis mo noon? Donna, tama na, mariing sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay matalim. Akmang lalapit si Leo kay Aura upang ipaliwanag, ngunit hinarangan siya ni Donna. Oh, bakit, Leo? Natatakot ka ba? Tanong ni Donna, ang kanyang ngiti ay mas lalong lumalim. Natatakot ka ba na malaman ni Aura ang dahilan kung bakit kanya sinira? Na kailangan mo akong pakasalan para maligtas ang pamilya niyo sa kapahamakan? Nahulog ang panga ni Aura. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ano? Kailangan niya itong pakasalan? Para mailigtas ang pamilya niya? Ito ba ang dahilan ng pag-alis ni Leo? Ang ibig sabihin ba, hindi niya ito totoong iniwan dahil lang kay Donna? Ngunit bago pa man mag-react si Aura, muling nagsalita si Donna, hindi na mapigilan ang kanyang pagkasuklam. At hindi lang iyan, patuloy ni Donna, ang kanyang boses ay biglang lumakas, puno ng galit na hindi niya na maitago. Akala mo ba, ang pagiging tanging tugma ni Leo ay purong aksidente? O, Aura, napaka-inosente mo. Bakit hindi mo na lang aminin na ikaw ang desperada? Na kailangan mo kaming dalawa? Anong sinasabi mo? Tanong ni Aura, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumakas ang pagdududa na iyon na kinumpirma ng pagkilos ni Donna. Ang mga posibleng tugma na nakita mo sa mga record, Aura. Ang mga corrupted files at unresponsive donors, tumawa si Donna, isang malakas at nakakakilabot na tawa. Ako ang may pakana ng lahat ng iyon. Ako ang nag-utos na mawala ang lahat ng impormasyon na iyon. Ako ang gumawa ng paraan para si Leo lang ang lumabas na tugma. Naramdaman ni Aura ang paglamig ng kanyang dugo. Ang pagiging makasarili ni Donna ay hindi na lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa buhay. Sa buhay ng kanyang anak. Bakit, bulong ni Aura, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Bakit mo ginawa iyon?
Para makontrol ko ang sitwasyon, Aura, sigaw ni Donna, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Para maramdaman mong wala kang magawa. Para lumuhod ka sa harap ni Leo at para tuluyan na siyang maging akin. Para maipakita sa iyong mahina ka at wala kang kwenta. At para masigurado kung walang ibang tutulong kay Anchi bukod kay Leo. Para sa akin lang siya. Wala kang awa, sigaw ni Aura, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang galit. Ang anak ko. Paano mo nagawa iyon sa isang bata? Hindi ka lang iyan ang ginawa niya, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay naging matigas. Huwag kang magkunwari, Donna. Sabihin mo na ang buong katotohanan. Nilingon ni Donna si Leo, puno ng put. Ano? Gusto mo pa akong siraan, Leo? CJ. Sasabihin ko. Sasabihin ko kung paano paano tayo, naging parte ng paglala ng sakit ng anak ninyo. Hinarap ni Donna si Aura. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamalaki. Naalala mo ba, Aura, simula ni Donna, ang kanyang tinig ay mas pinalaki pa, ang gabi na nilagnat ng matindi si Anchi, at nagkaroon siya ng seizures. Ang gabing muntik na siyang mamatay, halos hindi na makahinga. Ang gabing kailangan niyo ng emergency transport papuntang ospital. Naramdaman ni Aura ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing iyak siya ng iyak, sa takot na mawala ang kanyang anak. Ang gabing nagsimula ang lahat ng hirap nila. Ako ang may pakana ng gulo sa labas ng bahay niyo noon, Aura, pag-amin ni Donna, ang ngiti ay maihalong kabaliwan. Sinadya kong magpadala ng mga tauhan para mag-ingay, magkagulo at sirain ang property ninyo. Gusto kong guluhin ang tahimik na buhay ninyo. Gusto kong makita kang mahirapan. At nangyari ang gusto ko. Nagulat si Anchi sa ingay, sa gulo, sa takot. At ang resulta? Isang matinding lagnat at seizure na nagpalala sa kondisyon niya. At alam mo ba, Aura? Alam ni Leo iyon. Nandoon siya sa tabi ko. Pinanood niya akong gawin ang lahat at wala siyang ginawa. Pinrotektahan niya ako. Siya ang kasabwat ko. Hindi ba, Leo? Para kay Aura, ang mga salitang iyon ay hindi lang tunog. Ito ay parang isang matalim na kutsilyo na dumiretso sa kanyang puso. Ang kanyang anak. Ang inosenteng anak niya, naging biktima ng kasamaan ni Donna. At si Leo, ang ama ni Anchi, alam ang lahat. Alam niya ang lahat ng kasamaan na iyon, ngunit nanahimik siya. Pinrotektahan niya si Donna. Pinabayaan niya ang kanyang sariling anak. Pinabayaan niya ang kanyang sariling pamilya. Naramdaman ni Aura ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang puso ay nawasak na. Hindi na ito sakit. Hindi na ito galit. Ito ay isang matinding kawalan ng pag-asa. Nawala ang lahat ng natitirang tiwala niya kay Leo. Ang maliit na butil ng pag-asa na umusbong sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na kawalan. Napayuko si Aura. Dumausdos ang luha sa kanyang mga mata, hindi na niya kayang pigilan. Umiling siya, paulit-ulit. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang lahat ng paghihirap niya. Ang lahat ng kanyang pagmamataas na isinakripisyo. Ang lahat ng iyon ay para lamang sa panloloko. Hindi ko ito ginusto, Aura, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng sakit, lumapit kay Aura, akmang hahawakan ang kanyang balikat. Ngunit nagulat si Aura. Tumalikod siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkasuklam. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang mukha ng lalaking nanloko sa kanya at nagpabaya sa kanilang anak. Wala ka nang sasabihin, Leo, sabi ni Aura, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Tama na. Sobra na ang lahat ng panloloko mo. Hindi na kita kailangan. Hindi ka na namin kailangan. Umalis ka na sa buhay namin. Ngayon na. At huwag ka nang bumalik. Kailanman. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang ilog, kasama ang lahat ng pagkabigo, galit at pagkasuklam. Ang lahat ng pag-asa na magiging buo pa sila ay naglaho na. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Narinig ni Leo ang mga salita ni Aura na tila isang martilyo na paulit-ulit na bumabagsak sa kanyang dibdib. Umalis ka na sa buhay namin. Ngayon na. At huwag ka nang bumalik. Kailanman.
Nakatayo siya doon, nakatingin sa likod ni Aura habang ito ay papalayo, bit-bit si Anchi. Ang pakiramdam ng pagkawala ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman noon. Mas masakit pa sa sugat na iniwan ni Donna sa kanilang buhay. Ngayon, wala na siyang mataguan. Si Aura, ang babaeng minsan niyang minahal ng higit sa lahat, ay tuluyan ng bumitaw. Ang kanyang anak, ang kanyang Anchi, ay tila nalalayo na rin sa kanyang mga kamay. Para siyang isang estatwa, naninigas, habang nakikita niya si Donna na papalapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay ng ngiti. Mabuti naman at natuto ka na, Leo, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangang magpumilit sa nakaraan. Ngayon, akin ka na. Sa akin lang. Ngunit sa mga mata ni Leo, wala nang takot. Wala nang pag-aatubili. Tanging galit. Matinding galit. At determinasyon. Kung si Aura, ang pinakamamahal niyang babae, ay galit na galit sa kanya, kung tuluyan na siyang binitawan, wala na siyang mawawala. Ang tanging nalalabi sa kanya ay ang pagtubos. Ang pagtubos para sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng matinding galit. Hindi ako sayo. At hinding-hindi ako magiging sayo. Tapos na ang mga laro mo, Donna. Ngayon, ako naman ang maglalaro. At sisiguraduhin kong wala kang matataguan. Nagulat si Donna. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Anong sinasabi mo? Ang lahat ng kasinungalingan mo, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya, puno ng puot. Ang lahat ng panloloko mo. Ang lahat ng ginawa mo para sirain ang buhay namin. Ilalabas ko ang lahat. Tumawa si Donna, isang mapanuksong tawa. Talaga? Paano? Wala ka namang ebidensya. At kung meron man, sinong maniniwala sa isang tulad mo? Isang lalaking iniwan ang sarili niyang pamilya? Isang lalaking kailangan kong iligtas sa pagkakabaon? Mali ka, sabi ni Leo, kinuha ang kanyang cellphone. May ebidensya ako. At sasabihin ko ang lahat. Ang dahilan kung bakit ako umalis. Ang dahilan kung bakit ka maihawak sa akin. Ang dahilan kung bakit naghirap si Aura. Ang dahilan kung bakit muntik nang mawala si Anchi sa amin. Lahat. Tumalikod si Leo kay Donna. Ngayon na. Kailangan niya itong gawin. Diretso siyang naglakad palabas ng ospital. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Kailangan niya ng paraan. Kailangan niya ng madalian. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop mula sa kanyang apartment na matagal nang hindi niya ginagamit. Hinanap niya ang mga lumang files. Mga email. Mga bank statements. Mga lumang contracts. Ang lahat ng ebidensya ng pagiging biktima niya sa manipulasyon ni Donna. Ang kontrata sa kumpanya. Ang mga bank statements na nagpapakita ng biglang paglobo ng utang ng kanyang pamilya. Ang mga lihim na tawag sa phone. Habang hinahanap niya ang mga ito, biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Donna. Hindi niya sinagot. Muling nagring. Sinagot niya. Leo. Bumalik ka rito. Nagkakamali ka sa ginagawa mo. May hawak ako sa'yo. Mawawala ang lahat ng meron ka, sigaw ni Donna, puno ng galit. Wala na akong mawawala, sagot ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding kapaitan. Nawala na ang lahat ng mahalaga sa akin. Ngayon, ikaw naman ang mawawalan. Binaba niya ang tawag. Nagpatuloy siya sa pag-scan ng mga dokumento. Mayroon siyang isang lumang recording ng isang pag-uusap nila ng kanyang ama noon, kung saan pinag-uusapan nila ang bigat ng kanilang utang at ang itulong na inalok ni Donna. Hindi ito direktang ebidensya, ngunit sapat na para magtanong ang mga tao. Ang pinakamalaking sandata niya ay ang katotohanan. At ang pagpayag niyang ibunyag ang kanyang sariling kahinaan at pagkakamali. Nagpadala siya ng email kay Aura. Hindi isang mahabang paliwanag, kundi isang series ng attachments. Ang mga lumang text messages ni Donna na nagbabanta. Ang kopya ng utang ng kanilang kumpanya na nakapangalan kay Donna. Isang bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na inilipat mula sa account ni Donna patungo sa kanilang kumpanya na tila pautang. At ang huli, isang video recording niya kung saan niya ipinapaliwanag ang lahat.
Ang pagmamahal niya kay Aura at Anchi. Ang banta ni Donna. Ang utang. Ang lahat. Kasabay nito, inilabas din niya ang mga impormasyon sa social media. Hindi niya binanggit ang mga pangalan ni Aura at Anchi, kundi ang kanyang sarili at si Donna. Isang post na nagpapaliwanag ng lahat. Ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga pagdudusa. Ang manipulasyon ni Donna. Ang lahat. Hindi ko na kayang magtago, ang nakasulat sa kanyang post, naging duwag ako. Pinabayaan ko ang mga mahal ko sa buhay. Ngunit ngayon, humihingi ako ng pagtubos. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Kahit na mawala ang lahat sa akin. Nagsimulang kumalat ang kanyang post mabilis. Ang mga balita ay nagsimulang magulat. Ang mga komento ay nagsimulang dumami. Samantala, nasa apartment si Aura, nakasandal sa dingding, nakatingin sa kisam. Ang kanyang puso ay sugatan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang pag-asang magiging buo pa sila ay naglaho na. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email notification. Mula kay Leo. Hindi niya gustong buksan. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas sa kanyang galit. Dahan-dahan niyang binuksan. Nakita niya ang mga attachments. Una, ang mga screenshots ng mga text messages. Ang mga pagbabanta ni Donna. Ang mga salita ay puno ng pagmamay-ari. Piliin mo, Leo. Sila o ang buhay mo. Napakunot ang noo ni Aura. Nag-umpisa siyang magduda sa kanyang mga nalalaman. Binuksan niya ang bank statements. Isang malaking utang. Nakapangalan sa kumpanya ni Leo. At ang sumunod na transaksyon, ang paglipat ng pera mula sa account ni Donna. Isang pautang na tila si Donna ang nagbigay para masalo ang pamilya ni Leo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binuksan niya ang video. Si Leo. Nakaupo ito sa isang madilim na silid, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Aura, simula ni Leo, ang boses ay nanginginig. Alam kong galit ka. Alam kong may karapatan ka sa galit na iyan. Pero kailangan mong marinig ang totoo. Isinalaysay ni Leo ang lahat. Ang kasunduan na ginawa niya sa pamilya Monteverde. Ang utang. Ang banta ni Donna. Ang dahilan kung bakit siya umalis noon. Ang kanyang pagiging duwag. Ang kanyang pagkasira. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya, kahit na ito ay nangangahulugang isakripisyo niya ang kanyang kaligayahan. Narinig ni Aura ang bawat salita. Ang bawat pahayag. Ang sakit sa boses ni Leo ay totoo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Hindi ito pagdududa. Ito ay isang sakit. Isang pag-unawa. Kung ganoon, hindi lang siya ang nagdudusa. Ipinahayag din ni Leo ang tungkol sa mga records ng donor. Kung paano siya pinilit ni Donna na tanggapin ang pagmamanipula sa impormasyon para si Leo lang ang lumabas na tugma para tuluyan niyang makontrol ang sitwasyon. Ang kanyang paghingi ng tawad sa pagiging duwag niya noon. Sa huling bahagi ng video, tumulo ang luha ni Leo. Ginawa ko ang lahat, Aura. Ang lahat ng kaya ko. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Hindi ko kailanman ginustong iwanan kayo. Mahal na mahal ko si Anchi. At mahal pa rin kita. At handa akong harapin ang lahat, Aura. Handa akong harapin ang anumang mangyari basta malaman mo ang totoo. At sana ay makapagpatawad ka. Hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Para kay Anchi. Tapos na ang video. Naiiwan si Aura sa isang halo ng emosyon. Ang galit. Ang sakit. Ngunit ngayon may pag-unawa. May habag. Ang pader na itinayo niya ay unti-unting nagkakabita. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang balita. Nag-uulat tungkol sa major scandal involving Monteverde Group and Valdez family. Ang larawan sa news article ay si Leo, nagbibigay ng statement sa media, ang kanyang mukha ay seryoso, walang takot. At sa kabilang bahagi, si Donna, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa isang lugar sa labas ng ospital, isang press conference ang nagaganap. Si Leo, nakatayo sa harap ng maraming reporters, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ginawa ko ang mga bagay na iyon dahil nasa ilalim ako ng matinding banta,
sabi ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Pinilit akong lumayo sa aking pamilya, sa aking asawa at anak, para mailigtas ang aking mga magulang at ang aming negosyo. Ito ang mga ebidensya. Ipinakita ni Leo ang mga dokumento. Ang mga kopya ng kontrata. Ang mga transaksyon. At ang pinakahuli, ang kanyang testimonya sa harap ng kamera. Nagsimulang mag-ingay ang mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na kumikislap. Ngunit direkta ang tingin ni Leo, walang pag-aatubili. Biglang dumating si Donna. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nagsisinungaling ka, Leo. Lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan. Ikaw ang nagkulong sa sarili mo sa kasunduang iyan. At wala kang kinalaman sa pamilya mo. Ako ang tumulong sa'yo. Ako ang nagligtas sa'yo. At ngayon, sinisiraan mo ako. Ikaw ang nanira, Donna, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malamig. Ikaw ang nagmamanipula. Ikaw ang nagtago ng impormasyon. Ikaw ang nagpahirap sa aking pamilya. At hindi ko nahahayaan iyon. Nagsimulang mag-react ang mga reporters. May nagtanong tungkol sa pagmamanipula ng donor records. May nagtanong tungkol sa insidente ni Anchi. Ang lahat ng lihim ay unti-unting nabubunyag. Nagsisigaw si Donna. Pilit niyang dinadaan sa charisma at pagiging dominante, ngunit sa bawat kasinungalingan niya, may ebidensya si Leo na pinakita. Sa huling sandali ng press conference, tuluyang nawala ng kontrol si Donna. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Magbabayad kayong lahat. Sisiguraduhin kong magdudusa kayong lahat. Hindi pa tayo tapos, Leo. Hindi pa tayo tapos, Aura. Hindi ko kayo palalagpasin. Hindi kailanman. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit ang mga otoridad na nagmula sa mga reklamo laban kay Donna at dahan-dahan itong iginya palayo. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala habang siya ay papalayo. Naiwan si Leo na nakatayo doon, ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding kalayaan. Sa wakas, malaya na siya. Nanginginig ang mga kamay ni Aura habang hinahawakan ang kanyang cellphone. Ang sakit ay nananatili, ngunit ngayon may pag-asa. Ang pader ay unti-unting gumuho. Ang mga luha ay dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng pag-unawa. Napakalalim ng paghinga ni Aling Aura Reyes. 2 linggo na ang nakalipas mula nang sumabog ang katotohanan. 2 linggo mula nang bumitaw si Leo sa mga kamay ni Donna. 2 linggo mula nang tuluyang gumuho ang maskara ng pagkukunwari. Si Donna Monteverde, ang babaeng minsan ay naging bangungot ng kanilang buhay, ay kasalukuyang nakaharap sa sunod-sunod na kaso, mula sa pandaraya, manipulasyon, at maging sa posibleng kaso ng child endangerment dahil sa insidente ni Anchi noon. Ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay unti-unting nawawala, at ang dating reyna ng Manila Society ay ngayon ay isang pinandidirihan at kinasusuklaman ng marami. Isang hapon, nakatanggap si Aura ng tawag mula sa isang abogadong inatasan na i-brief siya tungkol sa posibleng demanda laban kay Donna. Nagdesisyon si Aura na personal na dumalo. Gusto niyang makita si Donna. Hindi para pagtawanan o saktan, kundi para harapin ang multo ng kanyang pagdurusa. Pagpasok niya sa waiting area ng prosecutor's office, nakita niya si Donna. Nakaupo ito sa isang sulok, ang dating perpektong ayos ng buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay halatang pagod at walang makeup. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng galit at pagmamataas, ay ngayon ay puno ng pagod at takot. Wala na ang dating kislap ng dominasyon. Tila isang ordinaryong babae na nalulunod sa sarili nitong kasawiang palad. Naramdaman ni Aura ang pagbilis ng kanyang puso. Inasahan niya ang galit na mararamdaman niya. Ang puot na iyon na matagal niyang kinimkim. Ngunit walang dumating. Sa halip, isang malalim na pagkaawa ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng nawala ng lahat dahil sa labis na pagnanais na kontrolin ang lahat. Isang babaeng, sa huli, ay mas miserable pa sa kanya. Hindi niya nilapitan si Donna. Tahimik lang siyang nakaupo sa kabilang dulo ng silid. Nang mag-angat ng tingin si Donna at magtama ang kanilang paningin, walang salita ang nabigkas. Ngunit sa mga mata ni Aura, walang galit. Tanging kalungkutan at, sa isang kakaibang paraan, pagkaawa. Tila isang tahimik na paalam sa lahat ng sakit na dinulot nito. Pagkatapos ng briefing, dumiretso si Aura sa silid ni Anchi.
Nakita niya si Anchi na naglalaro ng kanyang mga laruan, ang kanyang enerhiya ay unti-unting bumabalik. Nakaramdam siya ng matinding pasasalamat. Sa kabila ng lahat, nakaligtas ang kanyang anak. Pumasok si Leo sa silid, may dalang kape para sa kanya. Ang kanyang mukha ay halatang gumaan na, ngunit naroon pa rin ang bakas ng pagod sa nakaraang mga linggo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at iniabot ang kape. Salamat, mahinang sabi ni Aura. Walang malamig na tingin. Walang pagdududa. Umupo si Leo sa tabi niya, tahimik lang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na masakit, kundi tila may pag-asa. Nakita ko si Donna kanina, sabi ni Aura, biniyak ang katahimikan. Napalingon si Leo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Kumusta? May problema ba? Wala, sagot ni Aura. Nagulat lang ako. Parang hindi ko na siya nakilala. Wala na ang apoy sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Leo. Kasi wala na siyang hawak. Wala na siyang makontrol. Nagkaroon ng muling katahimikan. Ngayon, si Aura naman ang titingin kay Leo. Nagulat ako sa ginawa mo, simula ni Aura, ang kanyang boses ay kalmado. Ang pagharapan si Donna. Ang sabihin ang lahat. Wala na akong choice, Aura, sagot ni Leo, umiling. Pagod na ako sa pagtatago. Pagod na ako sa pagiging duwag. At wala na akong mawawala. Kung mawawala man ang lahat, mas gusto kong maging malaya at makita si Anchi na lumaki na malaya sa lahat ng kasinungalingan. Naramdaman ni Aura ang pagkirot sa kanyang puso. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang mga salita ni Leo ay tumagos sa kanya. Ang kanyang mga pagkakamali ay hindi naging dahilan ng kanyang pagiging masama, kundi ng kanyang pagiging biktima. Ngunit sa huli, pinili niya ang tama. Pinili niya ang pamilya. Mahirap pa rin, Leo, sabi ni Aura, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang lahat ng sakit na dinanas ko. Ang lahat ng pagdududa. Hindi lang basta mawawala ang lahat ng iyon. Alam ko, sagot ni Leo tumango. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat. Hindi ko hinihingi na magpatawad ka agad. Hinihingi ko lang, Aura, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na nagbago ako. Isang pagkakataon para maging ama kay Anchi. At isang pagkakataon para maging kaibigan mo ulit. Kung posible. Hindi sumagot si Aura. Hindi siya nangako. Ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na pinto na unti-unting bumubukas. Hindi pa ito bukas, ngunit hindi na ito ganap na nakasara. Makalipas ang ilang linggo, umuwi na si Anchi mula sa ospital. Ang kanyang tahanan ay puno ng ligaya. Si Leo ay madalas na bumibisita, hindi lang bilang ama ni Anchi, kundi bilang isang kaibigan. Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang dynamic sa pagitan nila ni Aura. Ang mga pagdududa ay naroon pa rin, ngunit nabawasan na ang galit. Isang araw ng linggo, nagkayayaan silang mag-outing sa parke. Si Anchi, na ngayon ay malusog at puno ng sigla, ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Si Leo ay nakangiti, pinapanood ang kanyang anak. At si Aura, nakaupo sa bench, pinagmamasdan silang dalawa. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Lumapit si Leo sa kanya at umupo sa tabi niya. Ang saya ni Anchi, bulong nito, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanilang anak. Sagot ni Aura, sumilay ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Ang kanilang mga kamay ay nagkatabi sa bench. Sa isang sandali ng katahimikan, bahagyang hinawakan ni Leo ang kamay ni Aura. Isang bahagyang pagdampi, walang pagmamadali, walang pagnanais na maging higit pa sa ngayon. Nilingon ni Aura si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroong ding pag-asa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ang pagsisisi ay totoo. Ang pagmamahal sa anak ay totoo. At ang pagmamahal, na inakala niyang nawala na, ay tila naroon pa rin sa isang bahagi ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang kaganapan, kundi isang proseso. At para kay Aura, simula pa lang iyon. Mayroon pa ring mga sugat na kailangang hilumin. Mayroon pa ring mga pagdududa na kailangang mawala. Ngunit sa araw na ito, sa ilalim ng aso na langit, habang nakikita niya ang kanyang anak na masayang naglalaro, at si Leo na naroon sa tabi niya, pakiramdam niya ay may pag-asa.
Ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay kayang magpatawad at bumuo ng nawasak na tiwala sa kabila ng pinakamalalim na sugat at pagsubok. Ito ang natutunan niya. At sa wakas, si Aura, mula sa pagiging isang babaeng puno ng pait, ay naging isang babaeng puno ng pag-asa. Ang kanyang puso, bagamat may bakas ng sugat, ay puno ng kapayapaan. Tiningnan ni Aura si Leo at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ngumiti siya ng totoo. Isang ngiti na tila nagsasabi, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lang. Magkahawak kamay, sabay nilang pinagmasdan si Anchi, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Leo. Ang isang bagong umaga ay nagsisimula para sa kanilang pamilya, na binuo muli ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aling Aura Reyes at Mang Leopoldo Valdez. Magandang araw po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig. Sa ngalan ng aming koponan, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paglalakbay sa mundo ni na Aura, Leo at Anchi. Isang napakabigat ngunit makabuluhang paglalakbay ang aming dinanas sa pagsusulat ng kwentong ito. Bawat pahina, bawat eksena, ay pinanday mula sa pinakamalalim na damdamin, galit, pagdududa, sakit, ngunit higit sa lahat, pag-asa at pagmamahal. Ramdam namin ang bawat pagluha, bawat ngiti, at bawat laban ng mga karakter, at umaasa kaming nadama rin inyo ang bawat emosyon. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at nagbukas ng inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng pamilya, ay may kakayahang magpatawad. Na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maghilom sa tamang panahon. Na sa kabila ng pinakamatitinding pagsubok at pagtataksil, laging may pag-asa sa pagtubos at muling pagbangon. At na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili, ito ang susi sa paghahanap ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Maraming salamat po muli sa inyong oras at puso na inilaan sa pakikinig sa aming kwento. Naway na natili ang kwentong ito sa inyong isipan at nag-iwan ng malalim na mensahe. Ano mang damdamin o saloobin ang inyong nadama, hinihikayat po namin kayong ibahagi ito sa comment section. Masaya po kaming basahin ang inyong mga insight at ang mga aral na inyong napulot. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat po at paalam. Lihim ng Puso.